Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! (4:59) ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Magandang umaga sa inyong lahat. Panahon na naman para tayo ay gumising at harapin ang challenges at ang tuwa na hatid ng isang panibagong araw. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV, laging nangunguna sa paghatid sa inyo ng napapanahong impormasyon. Maaari niyo po kami mapanood sa www.ptv.ph. Ngayong umaga ako po ang inyong kasama, ang inyong weather guide, Earl Figuracion, ngayong umaga ng May 17, 2014, araw ng Sabado. Sa bahaging po ito ng ating programa mga kaibigan, atin munang silipin kung ano nga ba ang naging lagay ng panahon noong nakaraang linggo. Makikita po natin sa ating screen na mula noong May 11 Sunday hanggang kahapon, May 16 no Friday, ay umiral ang Intertropical Convergence Zone o ang pagsasanib ng dalawang wind system mula sa Northern and Southern Hemisphere. At ito nga ay nagbigay ng maulan na panahon at maulap na himpapawid sa timog na bahagi ng Pilipinas, partikular sa may Mindanao area. Umiral rin po dito sa malaking bahagi ng bansa, sa Luzon. In particular, ang ridge of a high pressure area mula noong Lunes hanggang araw ng Huwebes at pati na rin noong Friday. At ito nga ay nagbigay sa atin ng magandang panahon dito sa Luzon at sa Visayas. Ang easterlies naman ay umiral rin kahapon at siya namang nagbigay sa atin ng mainit na temperatura. At yan po ang ating weekly weather recap. Para atin pong malaman kung ano magiging lagay na panahon sa mga susunod na oras at araw, ating makakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza upang sagutin rin ang ilan nating katanungan. Magandang umaga sa inyo, Ginong Mendoza. Magandang umaga sa iyo, Earl, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan. Sir, simulan po natin ang balitaktakan dito nga sa mainit natin na issue tungkol sa El Nino. Ayon po sa ilang balita ay halos pareho ang conditions o ang nagpapakitang conditions noong El Nino noong 1997 at ngayong 2014. May katotohanan nga po ba ito at ano po ba ang inyong masasabi sa kung paano magkapareho ang dalawang taong ito in terms of sa conditions na hinaharap natin ngayong paparating na El Nino? Tulad po ng ating nakikita dito po sa picture na ito o video na ito, ang mga parameters po na naganap noong 1997 kung ikukumpara po sa 2014 ay almost the same. Yung pong mga temperatura ng karagatan ay almost the same na nangyayari po sa ngayon, noon pong nangyari ng panahon po ng 1997. Halimbawa, ang sea surface temperature nag-increase po ng 0.5 for the first 3 months and then nag-increase po ito ng 0.5 hanggang 1 degree Celsius. Then mag-i-increase po ito sa susunod pong mga buwan for the next 3 months again and again. And then, ang ibig pong sabihin noon, tumataas pa po at patuloy na tataas ang temperatura sa karagatan. Painit na po ng painit yung karagatan dito po sa Pacific Ocean na nakaapekto po sa South America, sa Central America, maging sa mga bansa po diyan sa Pacific Ocean at lalo na po sa bansang Pilipinas, apektado po tayo ng El Nino. Totoo po yaon na yung pong naganap noong year 1997 ay posible at sigurado po naman na ito nga po ay magaganap this year 2014 mula po this month of May, June, July, August, September, October hanggang sa dumating po ang the year 2015. Apektado rin po ang bansang Pilipinas hanggang for the first quarter po ng the year 2015. Yan nga mga kaibigan, ayon nga kay Ginoong Mendoza, ay mga conditions o ang parameters na nakita noong taong 1997 ay halos kapareha sa mga nakikita natin ngayong 2014 at may malaking posibilidad na tayo nga ay makaranas ng halos kasing init o parehong conditions ng El Nino at parehong effects nito ngayong taon nito as with 1997. Ngunit patuloy pa rin namin kayong bibigyan ng update tungkol dito kapag naglabas na ng opisyal na announcement ang Weather Center. Ang sunod po naming katanungan ay may connection rin sa El Nino at ito nga ay parating na rin ang tag-ulan ngayong buwan ng Hulyo at hanggang Setyembre at yan nga ay known as ang ating habagat months o ang mga buwan
kung saan umiiral ang hanging habagat sa ating bansa na nagbibigay ng pag-ulan. Ginoong Mendoza, maapektuhan po ba ang pag-iral ng habagat ng El Nino conditions sa may karagatang Pasipiko? Tama ka roon. Tama ka roon, Earl. Tulad ng ating nakikita, apektado nga po ng El Nino ang bansang Pilipinas maging sa panahon po ng southwest monsoon. Kasi nga po, apektado ng El Nino ang wind pattern ng lahat ng bansa. Lalong-lalo na nga po sa mga lugar na naroroon ang El Nino. Sa tuwing sasapit po ang hanging habagat, napuputol po yung kaniyang pagiging lakas po ng southwesterly wind flow. And then, isa pa, yung pong kapag sa panahon po ng southwest monsoon, yes, ang less rainfall po ang magaganap. Below normal po yung rainfall na magaganap sa bansang Pilipinas kasi nga po apektado ng El Nino ang wind pattern dito po sa ating bansang Pilipinas. Ang ibig pong sabihin noon, halimbawa 25 millimeters per hour ang rainfall dati-rati normal. Ngayon po, bababa po yun sa 25 millimeters per hour ang magiging rainfall sa bansang Pilipinas kasi tulad po ng aking sinabi, malaki pong factor ang El Nino dahil nga po nag-iinit po yung karagatan at ito nga po ang nagiging dahilan upang sa ganun maputol o kung hindi man maputol yung southwesterly wind flow, apektado po yung wind pattern, wind system katulad po ng southwesterly wind flow ng El Nino. Mga kaibigan, sa pag-init ng panahon at sa pagpasok o posibleng pagpasok nitong El Nino conditions dito sa Pasipiko ay maaaring maapektuhan ng hanging habagat at ang behavior at ang characteristics nito. At maaaring sa mga susunod na buwan, sa mga buwan na iiral ito, ay maaaring mas mahina o mas kaunting pag-ulan ang ihahatid nito sa ating bansa. Ginoong Mendoza, maiba naman po tayo. Ano po ba ang naitala nating highest temperatures kahapon? Para po sa kaalaman ng lahat at atin po nakikita ang mga parameters na ito o mga data, apektado pa rin po ng ridge of high pressure area ang Luzon. Kaya sa Luzon pa rin po naganap ang matataas o maiinit na temperatura kahapon. Katulad po sa Cabanatuan City, 38.8 degrees Celsius, Dagupan City, 37.0 degrees Celsius, Sanglay Point, Cavite, 36.3 degrees Celsius, sa Naiya, Parañaque, 36.2 degrees Celsius, at dito po sa Clarkson, Tugigaraw, pareho po ang kanilang data, 36.0 degrees Celsius. Ang ibig pong sabihin, still prevailing weather system po ay ridge of high pressure area diyan po sa Luzon, kaya medyo nga po mainit at mataas pa rin ang temperatura na naitala po natin dito sa ating bansang Pilipinas. Yun nga po, kahapon ay consistent pa rin naman na greater than 30 degrees ang ating temperature dito sa Luzon. At nandito nga sa Luzon ay mga pinakamataas na naitalang temperatura pa rin sa bansa. Karugtong po ng highest temperatures, Ginoong Mendoza, ano po ba ang mga aasahan nating maximum temperatures ngayon sa mga pangunahing lungsod dito sa Pilipinas? Inaasahan pa rin po natin sa susunod na mga araw o sa araw na ito, ang maximum temperature o kasama na po yung heat index katulad po sa Metro Manila 28.1 degrees Celsius, equivalent po sa index 40.7 degrees Celsius. Metro Cebu 31.1 degrees Celsius, index po niya ay 38.2 degrees Celsius, 28.1 sa Metro Davao, 36.9 degrees Celsius ang inaasahan po nating heat index. Yan nga mga kaibigan, nasa extreme caution mark pa rin po tayo dito sa heat index sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. At napag-uusapan na rin natin ang body discomfort levels na nasa heat index. Ginoong Mendoza, ano po ba ang ating mga maaasahang temperatura o maximum temperatures with the heat index register sa darating na May 17 hanggang May 20? Aasahan po rin natin ang 4 days forecast para po sa heat index. Sa Tugigaraw City po, 40.7 degrees Celsius. Sa Tugigaraw City, 39.8 degrees Celsius.
Sa Tuguegarao City again, 39.3 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 39.6 degrees Celsius. Ang ibig pong sabihin, still mataas pa rin po, mainit po ang temperatura sa susunod pong 4 na araw at yung pong heat index ay medyo mataas pa rin. Yun nga mga kaibigan, dito lalong-lalo na sa Tuguegarao City at dito rin sa Metro Manila ay tinataya pong magkakaroon tayo ng mainit na panahon na halos aabot ng 40 degrees Celsius at yan nga ay nasa extreme caution mark at alam naman po natin katulad ng ating mga unang naiulat, ang extreme caution mark po, ibig sabihin po niyan ay mayroon tayong posibilidad na makaranas ng heat cramps o heat exhaustion kapag tayo ay continuously exposed sa init ng araw. Kaya kung maaari ay sumilong na lamang o di kaya ay uminom ng maraming tubig kung hindi talaga may iwasan na tayo ay lumabas. Ginoong Mendoza, tapusin po natin ang parting ito ng ating programa sa pamamagitan ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa ngayong araw. Para po sa kaalaman ng sambayanang Pilipino, narito po ang ating 5 a.m. weather forecast. Siyempre pa po, apektado po ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na po ang Luzon ng Ridge of a High Pressure Area. Apektado po ang Visayas at Mindanao ng easterlies. At dahil po sa dalawang weather systems na ito, ang buong kapuluan ay makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ang range of temperature po in Metro Manila is from 26 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. At ang ibig ko pa pong sabihin, ang intertropical convergence po ay medyo nasa south of Mindanao. Ang 4-day weekly weather outlook ay ganito po ang mangyayari dahil still affected by the ridge of a high pressure area ang Luzon, still affected by the easterlies ang Visayas at Mindanao, ganun pa rin po ang mararanasan po nating panahon. Tulad po ng ating nakikita, sa Sunday po, sa Monday, sa Tuesday, sa Wednesday at sa Thursday. High pressure area pa rin po ang makaapekto sa bansang Pilipinas. Medyo partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang magiging weather po natin. At sa Mindanao, posible pong umakyat o mag-oscillate yung pong tinatawag po nating intertropical convergence zone coming from the south of Mindanao at ito nga po ay magdadala ng mga maulap na papawiri na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog doon po sa Mindanao. Ibig sabihin, may posibilidad na pong magkaroon ng mga pag-ulan sa Mindanao. At dito sa Luzon at sa Visayas, ganun pa rin pong weather na atin pong nararanasan sa kasalukuyan ang magiging weather for the next 4 days. Nga mga kaibigan, good news naman dahil magpapatuloy ang magandang panahon ngayong weekend dito sa buong bansa. At inaasahan naman na sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, ay magiging maganda rin ang panahon. Pwera na lamang kapag umoscillate nga o umakyat muli ang Intertropical Convergence Zone dyan sa may Mindanao. Maraming salamat Ginoong Mendoza para sa lahat ng impormasyon at pagpaliwanag na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Ngayon naman ay ating silipin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan natin mula sa sunrise at sunset. Sisikat mamaya si Haring Araw ng 5:28 ng umaga at siya ay lulubog 6:17 ng gabi. Ang ating buwan naman ay nagpakita kagabi ng 7:49 at matutulog mamayang 7:34. At ito ay may illumination na 94%. At sa May 21, masisilayan naman natin ang last quarter moon. Ang lunar phase na ito ay dumarating 3 weeks pagkatapos ng new moon. Nagaganap ito kapag ang buwan ay nasa right angle position mula sa ating planeta at sa araw. Ang 50% ng buwan ang ating makikitang naaaninagan sa ating night sky at sumisikat ito hating gabi, naaabot ang rurok nito sa madaling araw at lumulubog ng tanghali. Bago noon, darating ang buwan sa perigee nito. Pag ang buwan ay nasa perigee, mas malakas ang epekto nito sa ating tide variations at mas malaki ang itsura nito sa ating langit. Ngayon nating alamin ang tide variations ayon sa NAMRIA. Ang low tide ngayon ay kaninang 3:02 ng umaga at umabot ito ng 0.37 meters, habang ang high tide naman ay tinatayang mamayang 11:07 ng umaga at abot ng 1.23 meters. Kami po ay magbabalik dala pa ang ibang impormasyon matapos ang ilang paalala.